inyong lahat. Kung may Bible po kayo, pwede nating buksan sa Lucas para ano po natin, makita natin na biblikal yung ating ginagawa at nasa Bible yung ating mga sinasabi. Sa Lucas 23, verse 34. Page 113 po. Page 113. Lucas 23, 34. Babasahin ko po. Okay. Verse 34. Ang sabi po dito, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po yung unang wika na sinabi o winika ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So ito po yung pinakauna. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Nakita niyo na po? So ang salitang forgive po doon, dito, yung forgiveness, the word forgive or forgiveness means to pardon or acquit of sins. Sa Tagalog po ay yung pagpapawalang sala. Yung pardon or acquit of sins, sa Tagalog po ay pagpapawalang sala. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po ay wika ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Panalangin ng paghingi ng kapatawaran para sa mga taong nagkasala, nag-akusa sa Kanya ng mga maling akusasyon. Sino po ang mga taong ito? Ito po yung mga chief priest. Mga pari din po yung mga umakusa sa ating Panginoong Jesus. Mga rulers. Ibig sabihin, yung mga nasa posisyon. May mga posisyon ay inakusahan ng ating Panginoong Jesus sa kasalanan naman na hindi naman niya ginawa. May mga sinasabi sila, pero ang sabi nila, yung ginugulo niya yung mga tao. Ang sabi niya na pinagbabawalan niya yung mga tao na magbigay para kay Caesar. Pero ang totoo niyan, ang sabi ng Panginoon, nung kasama niya yung isang apostol niya, kumuha ka ng isda dyan. At pagka bukas mo sa kanya, ay makakita ka ng pera. Ibigay mo yung kay Caesar, ang para kay Caesar. At ibigay mo yung sa Diyos, ang para sa Diyos. So, ang ibig sabihin, mali yung akusasyon nila na pinagbabawalan ni Jesus iyon. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo ang kay Caesar, ang para kay Caesar. Ibigay mo ang sa Diyos, ang para sa Diyos. So, ibig sabihin, mali yung akusasyon nila. Ano pa yung mga ibinibintang sa ating Panginoon Jesus? Kung babasahin po natin yung kasaysayan ng Panginoon, ay marami pong bagay, mga tao na naiinggit dahil marami po ang sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Isa namang magandang halimbawa na dapat sundan ang ating Panginoon. Pero dahil yung mga tao dun sa faith nila ay taliwas dun sa itinuturo ng ating Panginoon, kaya sila parang nagre-rebelde sila sa ating Panginoon. At to the point na gusto nilang mapako sa krus ang ating Panginoon. And sabi ng Panginoon, Father, forgive them. Pinapanalangin pa sila. Yung mga tao na umakusa sa Diyos, yung mga tao na gumawa ng masama sa Kanya, sabi niya, Father, forgive them. Sino po kaya sa atin yung makakagawa o nakagawa sa atin ng masama? Yung mga nainggit sa atin na tapos pinagkalat tayo sa ibang tao ng masamang salita. Siguro sa atin po, baka yung reaction natin ay
O talusuban niya buking karela ne. Amo na akong takit ang kainay niya. Harapan kayo ng tao ngayon niya. Mali sa sabihan ka na ako. Baka ganun po yung magiging reaction natin. Or, pag mayroong nakapagsalita sa atin ng hindi tama, malapit siya mo po yung barangay hall. Amo na, dalaki ang barangay yun eh. Amo na. Pabarangay siya pa yung tao ngayon eh. Naipanyagyan na. So, yun po, tayo, nature natin yung, or normal sa atin na reaction, yung ganoon, na magre-react tayo dun sa mga tao na may mga maling sinasabi, o mali ba na lang kung tama. Pero hindi pa rin tama na, pakialaman mo yung buhay ng kapwa mo. Wala ka pa rin sa tamang lugar para mangialam sa ibang tao, ganoon. Pero sa ating Panginoon, napakalinaw na inakusahan siya ng mga taong ito at ginawa ng mga masasamang bagay. Siguro po kung babasahin niyo itong buong librong ito, ay makikita po natin iyon. Pero, sabi ng Panginoon, forgive them. Diba? Ipinapanalangin pa sila ng Diyos. Forgive them. Father, forgive them. For they do not know what they are doing. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi niya gano'n. So, alam ng Panginoon na katulad ng mga nangyayaring ito sa ating paligid, kung kilala mo talaga ang Panginoong Hesus sa buhay mo, ay hindi mo gagawin na tutularan mo yung ginawa niya. Ang tularan mo yung karakter ng Panginoon, yung attitude ng Diyos, yung pag-uugali ng Diyos, pwede mong tularan yan. Pero yung tularan mo, yung ginawa niya, dun sa krus ng Kalbaryo, wala pong makakatulad mo. Maaaring yung paghampas sa iyo ay hampas lang yan. Hampas na hahampasin ka pero hindi ka naman talaga masasaktan. Pero yung sa Panginoon ay totoo na pangyayari sa buhay ng Panginoon Jesus. Sabi niya, forgive them. Siya po ay nature ng Panginoon yung mapagpatawad na Diyos. Kumbaga taglay-taglay na niya yun sa kanyang sarili. At napakagandang character na yun na bilang mga anak niya, tayo na mga anak niya, mga Kristiyano, na tularan yung ganoong klase ng pag-uugali ng Panginoong Hesus. Yung maging mapagpatawad. Kahit na gaano kalaki, gaano kasakit yung ginawa ng kapwa natin sa atin, patawarin. Tinuturuan tayo ng Diyos na patawarin sila. Sa ating sarili, hindi natin sila mapapatawad. Kasi talagang tayo, kapag kinanti ka, sabi nga, gaganti at gaganti ka. Mata sa mata. Sabi nga, eye for an eye, tooth for a tooth. Sabi nga gano'n. Kung ano yung ginawa mo, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Ganun ang tao. Pero sa Panginoon, hindi. Kung ano yung ginawa sa Kanya, hindi niya pinatulan yung mga ganoong bagay sa buhay ng Panginoon, na pangyayari sa buhay ng Panginoon. Pero nawa sa atin po, na mga tao, lalo na yung mga nakakakilala na sa ating Panginoon, mga mananampalataya na, kung mayroong ganitong pangyayari sa buhay natin, naway hingin natin yung biyaya ng Diyos na magpatawad din sa ating kapwa. Mahirap po magpatawad sa ating sarili, pero hingin mo, manalangin ka sa Panginoon, tulungan ka ng Diyos na patawarin mo yung kapwa mo. Pati ikaw, kung ikaw ang nagkasala sa kapwa mo, vice versa, ay nawa, tulungan yung kapwa mo din na patawarin ka din dun sa yung mga nagawang hindi maganda sa kanya. At ito po yung napakagandang halimbawa. At ang Panginoong Hesus ay pinili niya ang magpatawad. Nawa sa atin din ay piliin din natin ang magpatawad palagi. Ano po ba yung benefit natin kung magpapatawad tayo? Ha? Makakatulog ka ng benefit ito. Ha? Makakatulog ka ng mahimbing kasi wala kang iniisip. Wala kang nararamdaman sa iyong puso na
Ay, di po ba? Ba't siya muwaya yung tao hanggang emi patutod, isipan eh, hanggang magdamag. Wala kang isipan na pangunutanan nitang tao. Kaya panyadyanan na ninyo. Ay, masanting na po. At yung pa ka rin, hanggang emi pulimwalit, linuwal. Hanggat hindi lumalabas yun sa puso mo. Pag dala-dala mo yun, mabigat. Ibig sabihin, ikaw apektado ka. Di ba? Pero kapag pinili mo ang magpatawad sa iyong kapwa, katulad ng ating Panginoong Jesus, na binigyan tayo ng halimbawa. Magaan yung pakiramdam natin, maaliwalas yung buhay natin. At ano pa? Masarap ang tulog natin. Yun yung mga benefit natin. Kaya, salamat sa Panginoon. Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Yung ibang tao, hindi nila talaga alam yung mga ginagawa nila. So, patawarin natin sila. Kahit na intention man o hindi intention ng kanilang ginagawa, ay matuto tayong magpatawad sa kanilang lahat. At may magandang resulta, sigurado, yung mapagpatawad na puso ng isang tao. Katulad ng ating Panginoon Jesus. Malay nyo, balang araw, ay dahil sa pinapatawad mo sila, ay hanggang nananating tao ngayon ay agaganti. Ay hanggang nanipanyabiyang mo kayong tao ngayon ay na ako man ablasan. Hindi man niya ako ginagantihan dun sa mga ginagawa ko. Hindi niya alam kung yung taong yun ay Kristiyano, may mapagpatawad siyang puso. Diba? Kaya, yan lang po ang unang wika. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong pagpapatawad sa amin, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala sa iyo, sa mga galaw namin, kilos, iniisip, sinasabi, na hindi tama sa iyong paningin. Patawarin mo po kami. Maging sa mga nagagawa din namin sa aming kapwa. Patawarin mo din po kami. At pinapatawad din po namin yung mga tao na nagkasala sa amin, Panginoon. Ama, salamat po. At ikaw ang patuloy na magpala sa mga puso at buhay ng mga kapatiran na nandito po ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.